Parang wala akong nakitang comment or ano. Wala akong nakitang comment. Bakit kaya ganun? Parang wala akong nakitang comment. Hmm? Ay, dito hindi ko nakikita yung comment. Alam mga kapatid may mga pumapasok pa naman eh. Hintayin po natin. Ayun, dapat lumalabas yung comment. Kaya hindi ko nakikita. Yan dito na lang. Buksan ko dito. Yan, ito ko na titignan. Opo. Good morning. Mga taga Canada, mga kapatid. Good morning po sa inyo dyan. Opo. Yan, kumusta po ang lahat mga kapatid? Hindi po. Cellphone lang mga kapatid. Kauwi lang po namin actually. Yan. Sige. Nakikita ko po may mga pumapasok pa eh. Yan. Nakakatuwa lang mga kapatid kasi habang hinintay pa natin yung iba. Salamat po una sa Panginoon dahil nakikita po natin yung pag-ibig niya po sa atin, lalo na sa ating mga umexit. Pinalalabas tayo po ang masama. Pero tayo ang inaapi eh. Tayo ang sinisiraan. Tayo ang hinahatulan. Yun yung masakit. Tapos itong reason, di naman po tayo magtatagal mga kapatid. Ayoko lang po kasing palampasin yung pangyayari po ngayong araw na kailangan malaman po nating lahat. Gusto kong malaman po natin, inyo, exit, closet, maging yung mga panatiko. I should say parang as far as I know, isa na po ito sa pinaka matinding pangyayari yet sa ginawa po ng mga manggagawa, siguro officers. Kasi di ba mga kapatid, bilin ko na po sabi ko dati at nag-agree rin naman, nakikita ko rin naman yung mga kapatid lalo na sa abroad na may respeto dapat tayo doon sa doon sa ating kapwa.
iniingatan po yan. Lalo na sa Pilipinas kasi hindi masyado eh. Pero sa labas, lalo na sa mga matataas ang human rights, ay pinoproteksyonan po tayo, mga kapatid. Sige, makwento ko lang, mga kapatid. Medyo bumagal na yung pumapasok eh. So, siguro ano, ewan ko kung naka-stream din po tayo sa ano, sa YouTube. Pero anyway, simulan ko na mga kapatid. Meron po tayong kapatid na hinaras. Nung tumawag po yung kapatid, hindi ko muna sasabihin kung sino siya. Pero ah nung tumawag po siya, actually tumawag siya hindi ko pa nasagot. Nag-call back na lang ako kasi that time nag nagta-travel ako, nagda-drive ako at may kausap. Pag call back ko sa kanya, madilim pa, para nakapatay ilaw, ganon. Ganito po ang nangyari. Yung kapatid, may ka-text siya kasi exit na yung kapatid. At nagsabi na siya sa lahat ng mga nasa lokal nila na ayaw na nila ng family niya. Pati mga anak niya, stop na sila lahat. So, bago lang siyang exit, mga kapatid. I think months pa lang siyang exit. Naalala ko pa nga siya, nung kausap ko siya, parang hindi pa siya talaga exit. Siguro a month ago lang. Parang gusto lang niya ma-confirm. Kaya niya ako nakausap noon. Ngayon, kanina, tumawag siya. May ka-text pala siya na manggagawa na gusto makipag-usap daw. Siyempre, disente naman tayo mga exiter, di naman tayo bastos. Pumayag siya, sige po, Yung pala, pero ang gusto niya, nililinaw niya, wag na po sa in person. Pwede nyo gusto nyo sa phone na lang, tawag, gano'n. Pero ayaw ko na pong makipagkita, gano'n. Yun pala, yung kausap niya sa text, ay nandyan na pala, sa labas ng bahay nila. Ngayon, just a few minutes, kumakatok. Siyempre, ayaw niyang papasukin. Merong, sa ano nung kapatid, sa, should say takot na. Kasi nga merong ganung may nararamdaman tayo o maraming mga kapatid na exiter, may ganung feeling na karapatan naman nating umalis, pero parang ikaw pa guilty. So parang ganun yung kapatid, syempre ayaw niya ng gulo. Dumaan siya sa likod, kumbaga, para niya maiwasan. At may nadaanan pa raw siyang isang kapatid. Buti na lang hindi siya raw namukaan. As in, parang dumaan ba siya, gano'n. Hindi siya napansin na tumakas siya. Hanggang sa, yun nga, nanghaharas na. Kumakatok na sa pinto nila. Tumawag ng pulis yung kapatid. Ngayon, hindi nila alam etong kapatid kasi hindi siya bahay, mga kapatid, mind you. It's a secured establishment. So, meron siyang access dapat. So, sabi ng kapatid, I don't know kung meron sigurong dumaba, sinintay lang nila nung may dumaan, ay sumalisi na sila para sila makapasok. So, it's a secured premises. Para ka makapasok, it's invite only, kumbaga. May nagpapasok lang sa iyo. Ngayon, hindi na-realize nitong mga mokong na to, parang 4 ata raw po kung natatandaan ko, pumasok sa kanila. 4. Isa lang ang parang naka-front. Ngayon, hindi nila alam
na itong kapatid ay manager or something dun sa kumpanya. At meron siyang access, may mga CCTV ron. Kaya i-retrieve yung mga CCTV footages, paano sila pumasok at paano nang haras. Ngayon, tumawag ng pulis na yung kapatid kasi nga sabi niya, ayaw kong makipag-usap at hindi kayo welcome. Pagdating ng mga pulis, binabaligtad pa yung kapatid. Invited daw sila at welcome daw sila. No, sabi nung kapatid na Exeter. No, hindi ko sila in-invite. At ayoko na sa kanila. Ginanon. Yan church na yan, sinabi ko na ayoko na. Stop na ako, nag-quit na ako. Pinagsabihan ng pulis yung mga dumalaw. Dahil binabaligtad pa nga eh. Sabi hindi, invited daw sila. Binabaligtad pa, pinapakita pa yung text messages nila, yung chat nila. Itong kapatid, naintindihan naman ng pulis. Kaya nga sabi, you should leave. Ginanon sila kasi hindi naman pala kayo invited. At pinaliwanag ng kapatid, diniretso ng kapatid dun sa pulis. Ayoko na dyan sa church na yan. Nagsabi na ako, ayoko na. Bakit pa nila ako kinukulit? Ayoko na sa kanila. Ginanon. Don't worry, sabi ng pulis. Iimbestigahan namin yan. At pupuntahan din daw yung lokal. Sa information na alam ko, yung lokal nila doon ay mukhang hindi pasok sa standards, sa regulation. Hindi ko nasasabihin kung ano. Sa madaling sabi, mukhang kolorum yung lokal. Mukhang may safety violation. Yan. Kaya maging lesson ito sa inyo. Mga nanghaharas, mga kapatid, kaya ko po kinikwento ito, isumbong nyo sa pulis. Ayan, yung kapatid, poprotektahan na siya ng pulis. At iimbestigahan pa ngayon yan church na yan. Sabi ng pulis, walang pwedeng pumuwersa sa iyo. Wala. At dahil doon iimbestigahan ngayon nila. Magfa-file ngayon. Tinitignan na natin. Sabi ko sa kapatid, sige po, susuportahan namin kayo. Karapatan naming umexit. Kayong mga nandyan sa loob. Wala kayong karapatan na piliting kaming bumalik. Pag ayaw namin, tama na. Naintindihan nyo? Dahil talagang ipapupulis namin kayo. Karapatan namin ito. Yung mga nandyan sa loob, huwag kayong matatakot. Yung mga closet, lumabas na kayo. At kahit nandyan sa Pilipinas, may mga kapatid tayong Exeter na abogado. Alam ko mamalasakitin nila tayo mga kapatid. Kahit pa malakas yan sa pulis, lalabas at lalabas din ang baho ng mga yan. Pag tama, tama. Pag mali, mali. Kaya nga yan ang ginagawa nyo ngayon eh. Alam nyo kasi, may mali kayo. Nakita nyo, ang dami pa rin umi-exit hanggang ngayon. Ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin? Meron talagang mali. Dati proud na proud tayo. Nung panahon ni Brad Eli noon, kung tama man tayo noon, makikita mo naman, ang lalabas, may diferensya. Maliban na lang yung iba na unang nakahalata na. Pero nanatili pa rin matitinong mga tao. Hindi naman nagsalaula. May mga alam akong ganun na nag-exit na noong panahon pa ni Bes. Hindi dahil nagsalaula sila or gusto nilang magpakasama. May nahalata na lang sila. Nagiging fair lang ako sa lahat. At in fairness din naman sa pamumuno ni Brad Eli, hindi ganito. Pamilya lumalabas. At matitinong mga kapatid. Walang bad record sa iglesia. Kaya kayong mga nasa loob,
masakit sa inyo na lumalabas na kami. Ngayon, hindi namin kayo pinapakialaman. Ang mga kapatid ang lumalapit sa amin. Hindi kami nanghihikayat. Brad, bakit ka nagsasalita? Siyempre, karapatan ko to eh. Dahil ako rin nasaktan din ako dyan sa loob. Ginago nyo ang iglesia. Wala namang perpekto. Pero kung may mali, mali. Pag tama, tama. Kaya mga kapatid, kung ayaw nyo yung mga panatiko, di wag nyo akong panuorin. Karapatan ko to. Gusto kong magsalita, wala naman ako sinisiraan, sinasabi ko lang ang totoo. Masakit lang talaga. Inaapi ang mga umi-exit. Ngayon mga kapatid, huwag kayong matakot. Lumaban po kayo. Dahil pag hindi po kayo lumaban mga kapatid, lalamunin lang kayo ng buo ng mga demonyo na yan. Pero, pag tumindig ka, tama naman tayo eh. Wala kang ikakahiya. Wala kang kakahiya. Sila ang may kahihiya. Sila nakakahiya. Kaya, huwag kayong matakot mga kapatid. Mas madaling mag-heal pagka lumabas ka. Kesa uupo-upo ka, tatago-tago ka, pinaliit mo lang ang mundo mo. Maliit na nga ang mundo ng MCGI, paliliitin mo pa, malaki ang mundo mga kapatid. At tayo ang tama, yung nararamdaman nyo, valid yan mga kapatid na closet, valid yan. Lumabas na kayo dyan. Dahil masasamang tao na yung mga natitira dyan. Kita nyo tong ginawa dito sa kapatid. Talagang trauma mga kapatid. Grabe. Sobra nananahimik yung kapatid. Hindi siya katulad nitong mga ibang exiter na nagre-repost. Pag nakita nyo Facebook nyo, napakatahimik. Tahimik silang umexit. Pero itong mga nang haharas doon sa kapatid, ay grabe. Grabe, mga kapatid. Hindi relihiyon yan. Kulto na yan. Sindikato. Yan ang tamang term dyan sa samahan na yan. Sindikato. Pag lumabas, kaaway ka. Ay, gago. Walang respeto sa kapwa. Pag lumabas sa demonyo, kayo lang ang relihiyong ganyan. Nakakahiya kayo. Mas lalo lang akong natutuwa at umalis na ako dyan. Napatunayan ko, talagang bulok na kayo. Kaya mga kapatid, sinasabi ko to, hindi para sila matakot. Dahil alam ko, hindi yan hihinto. Asahan nyo yan. Yung mga naghihintay na baka magbago pa, baka tumino pa si kuya, no, it will never gonna happen. Sinasabi ko sa inyo. Pagmamatigasan na lang nila yung itinatago nilang baho. Kaya wala kayong hinihintay. Umalis na kayo dyan, mga kapatid. Kulto yan. Kulto. Walang relihiyon na gumagawa ng ganyan. Tandaan nyo. Hindi ka invited, pupunta ka sa bahay, tinetext mo, nakikipag-arrange ka pa lang ng usapan, nandiyan ka na pala sa labas, wala kang respeto. Kaya humanda kayo, kayong mga kumag na nagpunta doon, humanda kayo, may demanda kayo. Yan, sample yan. Kaya mga kapatid, huwag kayong matakot. Ipakita nyo. Ano mga babae naggupit ng buhok? Bakit? Walang bata sa Biblia na ang babae bawal. Ilabas nyo kahit sinong KNP. Dahil alam ko, ang kuya nyo hindi lalabas. O sige, KNP, kahit 5 pa kayo, magdiskusyon tayo. Ang buhok, patunayan mo, bawal putulan. Tutol ako.
Titimpi lang ako eh. Mumurahin ko kayo na kaya ako napipigilan eh. Mga hayop kayo. Alam na alam nyo, mali na ginagawa nun, yan pa rin kayo. Wala. Si Rodel Mangiliman, walang bait yan. Ano? Sino magtatanggol dyan? At yung mga magtatanggol-tanggol dyan, lumabas kayo. Huwag kayong gumamit ng mga pseudonym. At nakakahiya kayo. Alam nyo, kayong mga nasa social media, kahit paggamit nyo real account nyo, pinagtatanggol yung MCGI yung bulok, nakakahiya kayo. Bakit? Bakit kayo nagtatanggol? Dapat na nagtatanggol nyo yung mga manggagawa nyo. Bakit wala akong makita kahit isang manggagawa? Sige nga. Sino yung nasa social media kukuda-kudang manggagawa? Sino? Wala. Kimi. Sino yung mga kukuda-kuda sa social media? Puro member. Di ba na kayo nahihiya? Gagamitan nyo na ng common sense na konti. Bakit nga naman ang mga nagtatanggol sa MCGI puro member? Hindi ba kayo nakakahalta? Ay, nako. Hindi ko masabing ang tatangan nyo. Ang tawag sa inyo, nagbobobobobohan. Kaya mga kapatid, panalangin natin yung kapatid. Matindi yung ginawa sa kanila. Imaginin mo, premises na nila yon, pinuntahan pa sila doon. Ang kakapal talaga ng mukha. Kahit dyan sa Pilipinas, mga kapatid, alam ko ang mga exiter, mababait na tao. Alam ko mabubuti. Okay, matatakot mga kapatid. Lumabas na kayo dyan, sayang ang buhay nyo dyan sa loob. Nagpapayaman lang yung leader dyan. Walang malasakit dyan. Alam nyo kung may malasakit dyan si Daniel Rason? Dapat hinintunan niya yung abulo yan. Dapat hinintunan niya yung mga patarget. Dahil dyan nga natitisod yung mga member eh. Kung may malasakit ka, di pa hinto mo naman yung patarget mo, gawin mo, sige na, pagbigyan na natin yung kagaguhan yung abulo yan. Unang araw ng sanlinggo na lang. Period. Hindi eh. Hanggang ngayon, puro kayo pa-target. Ano ibig sabihin? Meron pang kapatid nga. Sis, baka pwede mag-donate ka ng 1 million. Wow! Sana all. Ang kapal ng mukha nyo. Diyan na nga natitisod mga member eh. Nakita nyo? Bakit hindi hinihinto? Kasi ang hanap niya ay ang inyo, hindi kayo. Yung pananamit. Patunayan nyo. Ayon sa Biblia, yung damit na ini-impose nyo sa babae, galing sa Biblia. Sige. Mag-discussion tayo. Ang babae, bawal mag-short. Di mag-discussion tayo. Ay, nako. Ang babae dapat balot pagka nagsiswimming. Mag-discussion tayo. Ayon sa Biblia, lumabas kayo, mga defender. Ayoko ng mga kukud-akud ng mga member dahil mga sisiw lang yan. Nakakasama lang talaga ng loob mga kapatid. Maghapong kong tinimpi ito. Kahit nasa trabaho ako, pag sumasagi sa isip ko yung ginawa dun sa kapatid talagang hindi ko mapalampas eh. Hindi ko naman dapat sa Sabado pa ito mga kapatid, hindi ko kailangan ko ilabas. Nakakasama talaga ng loob at kailangan yung malaman mga kapatid na exiter. Magkaroon po tayo ng lakas ng loob. Ako ay salute yung kapatid. Tama yung ginawa niya. Kaya pala siya nung unang tumatawag, sabi niya, Brad, tumatawag po ako sa inyo nung una.
Kasi nag-iisip na ako kung tatawag ba ako ng pulis, sabi niya. Buti nga tumawag ng pulis yung kapatid. Kasi nga, Brad, hindi ko na kaya, grabe na itong ginagawa. Sabi niya, nandito na sa bahay ko, grabe, sabi niya. Ayoko na nga ng gulo, nananahimik na nga kami, umalis kami ng tahimik. Ay, grabe. Kayo dyan sa loob, kung hindi nyo matanggap na lumabas na kami, ano naman, magkaroon naman kayo ng konting respeto sa sarili ninyo, wag na lang sa amin. Nakakahiya yung ginagawa nyo eh. Napaka-immoral. Pag umalis yung kapatid, hayaan nyo na. Hayaan nyo na. Pakiusap namin sa inyo. Kami na nakikiusap sa inyo dahil gusto namin ng payapang buhay. Sabi nga sa akin, ng asawa ko nung sinabi kasi sa message pa lang naman, kasi nung kausap ko yung kapatid, nahagingan pa niya ng konti, pero simula pa lang kami dahil naghiwalay na kami noong time na yon. Hindi niya alam na, kasi nagulat, siya mismo nagulat nung nakita niya, nag-post ako na magla-live ako mamaya. Sabi niya, bakit? Isa lang nasabi niya eh. Sabi niya, toxic talaga MCGI. Totoo. Toxic kayo, hindi ba kayo nahihiya sa mga balat ninyo? Wala kayong respeto sa kapwa. Lalo kayong babagsak. Tandaan nyo. Kami, siraan nyo na siraan, hindi kami masisiraan. May nagsumbong sa aking kapatid. Brad, tinawag po kami lahat. Chinecheck po nila. Ano raw ba ang reklamo namin sa inyo? Wala po kami lahat masabi. Mahal po namin kayo, Brad. Kilala po namin kayo. Hinahanapan po nila kayo ng maipupunto sa inyo. Eh wala naman kami maalala. Sa inyo nga po kami nagtatanong palagi. Ganyan kaludumi ang mga gago na yan. Ang mga utak. Sabi ng kapatid sa akin, pasensya na po, Brad. Siguro ang ibig niya sabihin, kasi in-unfriend nila ako eh. Pasensya na po, Brad. Mahal po namin kayo. Inutusan lang po kami. Sumusunod lang po kami. At ang nasabi pa niya eh, Brad, ano po ang hirap po kasi mawawalan po kami ng mga kaibigan. Imagine mo, nasabi niya yun. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, mayroon na rin siyang iniisip na parang gusto siguro nilang umalis. Nakita nyo? Pero, mawawalan daw siya ng mga kaibigan. Sabi nung isa kong kausap. Imagine niyo yung ginagawa niyong pamimwersa at panggagaslight sa member. Ibig sabihin, yung kapatid na kausap ko, pag umupo ngayon yun sa lokal, wala na sa loob niya yun. Kaya na lang siya dumadalo, mawawalan siya ng kaibigan eh. Hindi dahil nananampalataya pa siya sa inyo. Nakita nyo kung gaano nakakahiya kayong mga nandiyan pa sa loob. Nakita nyo kung gaano nakakahiya na yung religion nyo ngayon. Mas nakakahiya pa yan sa Katoliko eh. Mababait ang mga Katoliko, walang ganyang aral, Ma'am-Black. Mababait pa sa inyong mga iglesia ni Kristo. Ang dami kong kasamang iglesia ni Kristo sa trabaho. Wala akong makita sa kanila kahit mababait pa nga. Opo. Ayan, sabi ng isang kapatid, bakit matatakot kang mawalan ng kaibigan? Andyan naman ang Diyos at si Kristo at ang totoo mong kaibigan. Correct po. Correct. Opo, yung iba kasi may isinasaalang-alang. Katulad ng kausap ko. Kasi solid sila eh. Yung lugar na yon solid sila.
Pero I believe, dahil mali ang MCGI, mawawala rin yung mga kapatid, exit din yun. Mali na kasi MCGI eh. Obvious na naglalabasan na mga kapatid. Ano, maglalabas nga kayo ngayon ng katwiran sa Biblia niyan? Nang papabor sa inyo? Sige. Eh wala, wag nyo nang asahan si Bonjing maglabas. Dahil puro pag-ibig pa rin yan. Ano, nagtatagumpay ang Diyos nyo? Ano, mapagtagumpay ba ang Diyos nyo ngayon? Naglalabasan kami. Oo, hindi lang mapangalanan. May dumadalo ng pasalamat pero sa inyo, Brad CJ Perez, nakikinig. Opo, may mga kapatid na ganyan. Nako! Ayun nga. Ingat na kayo mga kapatid. Baka i-check na ngayon yung mga cellphone nyo habang nasa lokal. Maraming ganyan. Ay, nako. Salamat po sa inyo mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, honestly speaking, mga kausap ko mga kapatid, mararamdaman mo matutuwid. Yung mga exit na, matutuwid, mababait, hindi plastic, nakakatuwa. Yung mga nag-o-observe, ay nako, paglabas nyo, mararamdaman nyo lalo ang pag-ibig ng Diyos. Ay nako, sinasabi ko na sa inyo. Huwag kayong maniwala sa akin. Eh di secretly, panuorin nyo muna yung mga tinatalakay namin every Saturday. May playback naman yun. Mag-observe lang kayo. At ito pa, bakit ipapa-block? Mag-isip nga kayo, mga nandyan pa sa loob. Bakit ayaw kami marinig? Naninira daw kami. Ha? Yung pala naninira eh. Eh bakit marami naman napapanood sa TV, sa kahit saan, sa YouTube na mga paninira? Nadadala ka ba ng paninira pagka paninira lang? Hindi. Tinatanggalan lang kayo ng utak dyan para hindi nyo malaman ang totoo. Dahil kami, sinasabi namin ng totoo. Yan, di mag-isip kayo. Sila pala tama. Eh bakit natatakot sila marinig kami? Kayo pala tama eh. Ang tama, mananatiling tama yan. Kahit anong sabihin mong pamalian mo ang tama, tama pa rin yan. Pero, pagka ang isang tao, ayaw buksan ng mata mo, ano ibig sabihin? May tinatago siya. Yan. Ganyan ang MCGI ngayon. Paglabas natin sa MCGI cares, parang nadi-detox tayo o internal cleansing spiritual. Opo, sa akin personally, nakaramdam ako ng mas malawak na pangunawa. At kaming pamilya, mas lalo kami nagmamahalan ngayon. Yung mga kamag-anak mo na hindi mo kinakausap dati dahil feeling hebenyang ka, ngayon hindi na, kinakausap mo na sila lahat. Yan. Na-event out ko lang mga kapatid. Kaya wag kayo matakot mga kapatid. Be proud dahil lumabas po tayo. At ang iglesia, bali, ipapaksa na lang po natin yan. Hindi totoo na pag lumabas ka sa loob ng iglesyang MCGI, lumabas ka na kay Kristo. Patunayan nyo muna na kayo yung nasa Biblia. Kaya nga napag-aralan na namin yan. Kayong mga nasa loob kasi, wala na, bobo na kayo.
Bobo na kayo pagdating sa kaalaman sa Biblia. Bobo na. Binrainwash kayo dyan na pagka umalis ka sa MCGI, kalag ka na kay Kristo. Katangahan yun. Katangahan yun. Dahil si Kristo, spiritual. Hindi yung MCGI cares. O ngayon, sabihin na natin na physical yon. Patunayan nyo lahat kayong mga KNP dyan. Dahil si Bonjing hindi naman yun lalabas. Kayo na lang. Magpatunay kayo na kayo yung nandun sa Biblia. Patutunayan ko hindi kayo yun. Opo, ayan, sabi ni Sis Kat, mas lalo nga po tayo naging mas malapit sa Diyos paglabas natin. Totoo mga kapatid na nandyan sa loob. Napansin nyo, lagi kayo ngayon tuliro. Yun lang mag-block, ang hirap gawin eh. Ang hirap. Ako, nung may iba-block akong parang napipigilan pa ako eh. Pag mali kasi, mahirap gawin eh. Pagka mabuti, madaling gawin. Tingnan mo, subukan mo, magnakaw ka. Pag hindi ka talaga magnanakaw, ang hirap gawin eh. Parang nakukonsensya ka eh. Pero gumawa ka na mabuti, pagkatapos mong gawin, ang ginhawa, ang sarap sa pakiramdam. Uutusan yung mga member, mam-block. Nakita mo, Daniel, ang dami namang nagme-message sa akin, Brad, di po kita ma-block. Merong isa, Brad, binlock ako. Tapos biglang nag-message, iba account. Brad, pa-accept po. Ako po ito, gumawa lang ako ng ibang account. Gusto ko pa rin pong may communication pa rin tayo. Kita mo, Daniel, sa demonyo yung utos mo mam-block. Sa demonyo yan dahil mismong nagbigay sa iyo ng karapatan sa pwesto, hindi siya nagpapablock. Tandaan mo yan. Ano sabi ni Brad Eli dati? Huwag kayong mam-block. Dahil pag binlock nyo ang isang tao, para mo na rin siyang inalisan ng karapatang maligtas. Tapos ikaw, ipapablock mo. Bakit? Kasi incompetent ka. Nasaan si Brad Badong? Wala. Nasaan siya? Hinintay ko nga po siya eh. Pwede po ba i-block yung mga salbahe? Pwede po. Salbahe eh. Opo, may usapan kami. Kasi si Brad Badong, ewan ko kung nagka-problema ulit yung account niya. Kung parang hindi na naman ata siya makapag-live. Pero last message niya sa akin, sabi niya, Tol, pwede pala uli. Sabi niya. Kaya hinihintay ko siya. Ewan ko baka alas 2 na madaling araw. Ay, oo, alas 2 na madaling araw kasi sa kanya, mga kapatid. Baka sleeping beauty pa. Kaya wag na po. Baka wag niyo nang tawagan kung baka may tumawag pa sa kanya, baka natutulog. Iyaan niyo na mga kapatid. Nakapagpahinga naman yung kasama po natin. Sabi niya, magsasama raw siya sa akin eh. Papasok siya. Siguro baka nakatulog. Pwede po ba i-block mga worker na manghaharas? Ay, opo, nanghaharas eh. Pagka ganun, i-block niyo. Nanghaharas eh. Opo, mismo po, incompetent talaga, obvious naman. Ay, talagang obvious. Napaka-incompetent. Hindi nga nagpapatanong eh. Imagine mo, hindi nagpapatanong. Lalo na yung inabutan si Brad Eli. Isa yan sa dahilan kung bakit tayo umanib eh. Kasi dito, ang mga ngaral dito, natatanong. Di ba? Yan ang sinasabi natin dati.
O ang Iglesia ni Cristo, natatanong niyo ba yung sugo niyo? Yung mga gano'n, di ba? Ganyan ang ano natin nun eh. Ang Papa sa Roma ba, nakakausap mo? Yan ang banat natin dati. Dito, o ngayon, wala na. Nakakalapit ka para magpa-picture. Mati ni Idol. Ang pogi. Nagbiyahe ba si Brad Badong? Okay. Tinawagan po ako ngayon from UK. Unfriend ko na daw mga Exeter na kapatid. Ang hihina nyo. Ito mga kapatid alam nyo, real talk lang. Pagka merong argument na ganyan, tapos biglang sinabi, i-block nyo na lang, ano ibig sabihin? White flag yon. Suko. Nakuha nyo mga kapatid? White flag yon. Suko yun eh. I-block nyo na lang. Bakit? Sila kasi hindi nila mapagtatanggol. Sana, sinasabi nila, sino yung nagpo-post? Sige, kakausapin namin. Wala. Black lang, black. Ay nako, nakakatawa lang kayo mga manggagawang kanin dyan. Pasasamain niyo pa ako. Hello? Di mag-usap tayo. Pakita nyo kayo mabuti. Pakita nyo. Sige. Nag-request? Wala akong nakikita. Bakit ba ganon? Bakit wala akong nakikita? Hindi ko nga nakikita yung mga chat dito sa isa eh. Actually, 2 device gamit ko, mga kapatid. May problema nga itong ano ko. Sige, mga kapatid, i-close ko po ito. Payag po kayo, magbubukas ulit ako ng bagong live para ma-reset tong ano ko, connection ko para makapasok si Brad Badong. Okay po sa inyo mga kapatid? Pasok po ulit kayo Opo. Kasi kahit chat nyo, hindi ko nakikita. Sinisilip ko sa kabilang gadget pa. Yan. Sige po. End ko po muna ito. Bubukas po ulit ako. Sige mga kapatid. Opo, nakikita ko na po. Ayan, si Brad Badong pumapasok na. Hello po. Ayun. Nandito po ako sa opisina ng agency ng boss ko. Inaayos yung documents nung 2 kapatid na pinasok ko po. Ano? Magugulat sila pagka dumating yung isa. Naku, mabigat yun. Ano yung mga apelido pa lang, mabigat na. Exit na. Okay. Naku, yung isang... Kala ko nagdagdag ka na naman ng isang Estela mo dyan eh. Hindi, naku, yung isang mabigat yun. Apelido pa lang. Pambato na. Yun yung matinding pambato pagka nakarating dito. Inaayos na yung documents. Tapos ganito, Brad CJ, kanina bang nag-uusap sila, wala naman ako magawa. Parang nakaramdam ako ng lungkot. Kasi nararamdaman ko yung nararamdaman ng mga kapatid na masyado silang pinapasama. Para bagang, kasi itong nangyayari ngayon sa atin sa MCGI, hindi ito natin naramdaman sa mga reliyong pinanggalingan natin. Wala tayong naramdamang
ganitong pang-aapi. Tapos itong nakausap kong matanda na to, na yung Felix Moore, nung tinanong ko siya, dumadalo ka po ba? Hindi daw siya dumadalo. Paano mo pinagtatanggol itong ano? Hindi ka naman pala dumadalo. Samantalang kami, hindi kami nag-a-absent kahit na may sakit kami. Kahit baha, dumidistino kami. Ikaw, hindi ka pala dalo kung makapagtanggol ka, parang ano. Sa bagay, pinagkakakitaan niya yung mga video ko. Okay, siyempre. Tsaka, siguro may iba siyang ipinaglalaban sa buhay. Ano na lang, ako nirerespeto ko na lang din naman siya sa side na yon. Kalayaan naman niya yon. Correct. Pero alam mo, mas mabuti pa yung matandang Felix kaysa sa mga nakita ko, mas okay pa siya kaysa doon sa mga panatiko Correct. Ito hindi dumadalo to. Itong mga panatiko na to, open-minded siya. Pacquiao. Hindi ako makapagsalita ng maayos kasi andito yung mga lawyer andito sa room. Okay lang. Okay lang. Ayun. So, yun. Kanina na nabanggit ko na nga, kaya medyo nakahinga na ako. Talaga masikip ang masikip ang dibdib ko Kaya nanood ako na sine Para lang medyo pero wala, talagang hindi pa rin Oo, Brad CJ. Yung Royal Family nanonood talaga ng sine yan. Sa Singapore pa lang kami, nanonood na sila ng sine Kasi wala naman anong inupuan ng manlilibak. Siguro mga 30 years ago yun. Hindi pa uso ang hotel. Kaya yung mga magkakalo niya o mga gustong gumawa ng himala, doon gumagawa. That was 30 years ago. Ngayon, napaka-decente ng sinihan. Pag ginawa mo sa loob ng sinihan yan, baka palabasin ka pa, palayasin ka pa. Kalokohan lang yan. At saka yun nga, Royal Family nanonood. Merong nag-comment sa akin, Brad CJ, may nag-comment doon sa isang video ko. Yung nanay ni sino kasi to? Yung Chatro, yung sinabi ni Sis Owie. Yung nanay nyon, yung nasa New York. Si Sis G ba? Oo. Giselle. Giselle Sanchez. Arcoy. Yung nanay ni Sis Giselle Sanchez. Ayun. Ano daw ako? Trying hard. Wala naman akong pinagta-trying hard. Ang gusto lang naman natin, Brad CJ, is malaman ng mga kapatid ang totoo. Ngayon, kung ayaw nilang malaman ng totoo, problema nila yun. Kung gusto nilang mag-abuloy, problema na nila yun. Huwag silang re-reklamo. Kami ni Brad Badong, hindi kami nangungumbinsi. Kalayaan namin itong magsalita. Nakaramdam kami ng injustice dyan sa loob. Nakaramdam kami ng betrayal. Gusto namin magsalita. Anong pakialam nyo? Ganun lang. Brad CJ, yun yung nagustuhan ko doon sa sinabi ni Brad Lost when I joined their podcast. Dahil ang guest nila it's other thing, sir. Dahil sabi ni The Lost, tinutulig siya kasi ako nung Felix. Tapos sumagot si The Lost, Tatay Felix, siguro po magkaroon tayo ng kahit kaunting empathy. Dahil hindi niyo po kasi na-experience, naranasan, yung mga naranasang kalupitan ni Brad Badong. Ako, nakaramdam ako ng kind words from a friend. Kahit hindi ko nakilala, or nakasama si The Lost. Pero yung simple thing na ma-appreciate mo or masabihan mo, parang tinap ka sa balikat, maintindihan kita. Yun kasi yung dapat magkaroon tayo.
Kasi Brad CJ, kagaya nung sinabi mo, masikip yung dibdib mo kanina pa. Actually, nagda-drive ako, pinag-drive ako ng boss ko. Masikip yung dibdib ko. Hindi ko lang masabi sa kanya, pwede bang pass muna? Kaya lang, hindi pwede eh. Hindi pwede. Ah, so, sabi ko, ang daming nangyayari at nagbubulag-bulagan yung mga miyembro na mga panatiko. Alam niyo po, Brad Josel, na kinakausap ko po, alam ko po, naririnig niyo po ito. Kinakausap ko po kayo ngayon. Kumakatok ako sa inyong puso. Sana naman, kahit kakaunting ano lang po, empathy or alam niyo naman po yung nangyayari at nangyari talaga. Hindi po ba, Brad Josel? Sinamahan niyo po ako sa Kalumpang. Ang sabi niyo pa nga po sa akin, wala kang sasabihin, kahit anong sabihin nila, huwag kang magsasalita. Di po ba sinabi niyo sa akin, Brad Josel, kinukulit-kulit ka, pinuntahan ka pa sa chapel, at nagbabagong puri si Betrason at saka si Noli Saballa. Sinupalpal niyo po sila, kinuwento niyo po sa akin na Brad Noli, Mami, tapos na po yan. Ayoko na pong buksan yan. Kung gusto niyo pong pumunta po kayo kay Kuya. Brad Joseph, nakikita niyo po na marami na pong inustisya na nangyayari ngayon. Magbubulag-bulagan pa din po ba kayo? Ako, Brad CJ, mga kapatid, wala naman akong ginawang masama. Lalo na doon sa pamilya ni Albert Reyes. Ultimong mga gamit ko nga pag nakita nila. Pag nagustuhan nila, walang no. Gusto ng kapatid eh. Nagustuhan niya eh. Tapos, maririnig mo ngayon, sinasabi sa mga sa workers and officers meeting na masama akong tao. Sabi ko, napapailing na lang ako. Ngayon ko na-appreciate yung sinabi ng Panginoong Jesucristo na ang alipin ay hindi lalong dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako kanilang pinag-usig, kayo man ay pag-uusigin din. Nararamdaman ko din, hindi lang yung mga pag-uusig na nararanasan ko, pati yung mga pag-uusig ng mga kapatid. Biruin mo, nasa sariling pamamahay ang kapatid, tapos lulusubin ninyo. Tapos, kung ano-anong pagsasabihin ninyo na masasakit na salita. Kung tunay kayong sa Diyos, mga kapatid, hindi nyo po ba pwedeng irespeto ang karapatan naming mamili? Noong pong umanib tayo pare-pareho dyan, nirespeto kami ng aming mga pinanggalingang relihiyon. Ngayon pong gusto na naming umalis, hindi nyo po ba pwedeng irespeto yung pong karapatan at kalayaan naming pumili? Kaya yun po, Brad CJ, pasensya na po kayo kasi hindi ako makapagsalita ng Ito yung boss ko. Pinipirmahan niya na yung kontrata ng dalawang kapatid. Yun nga eh, yung respeto. Ngayon, kung kayong mga nandyan ngayon sa MCGI, respetuhin nyo lang kami. Ako, pinapangako ko sa inyo, wala na
kaming marinig ni Brad Badong na hinakaras ng kapatid. Mag-uusap-usap na lang kami ng tungkol na lang sa amin. Hindi namin kayo aatakihin. Ako, nangangako ako sa inyo. Pag nirespeto nyo kami, irerespetuhin ko rin kayo. Totoo po yan, Brad CJ. Ako, kasi nangangako ako. kaya lang naman po tayo nagsalita at nakakapagsalita kasi until now, meron tayong mga naririnig na masasakit na bakit kung talagang Saka hindi lang totoo sa ang atin, sinasabi nyo pati mga sa mga kapatid. Pati mga kapatid. Yun yung ipinaglalaban ni Brad Eli nung buhay siya. Ayaw na ayaw ni Brad Eli, merong maaaping kapatid. Pero ngayon, sa panahon ni Daniel Rason, siya mismo ang pangunahing umaapi. Ito, may naalala ako doon sa kasi sabi ni Caleb. Ay, Caleb ba? Saan na ba yun? Wala. Ayun, si Caleb. Sabi niya, MCGI thinks they own us. Ganyan yung naalala ko yung kapatid na yung hinaras nga kanina. Sabi niya, Brad, para pong, alam niyo po yun, para kang nakipag-break up na hindi niya matanggap yung nag-split na kayo. Ganun. Possessive. Yung MCGI na yan, very possessive. Pumasok kami, malaya kami pumasok. Ngayon, paglabas namin, kalayaan din namin yon. Huwag kayong possessive. Kung ayaw namin sa inyo, di hayaan nyo lang. At yung mga i-exit pa, hayaan nyo lang. Ganun lang. Respetuhan na lang tayo. Maging mabuting mamamayan na lang kayo. Nangangako ako. Wala na kayong aapihing mga kapatid. Ako, nangangako ako. Kami na lang mag-uusap. Mawawala kayo sa topic ko. Kilala nyo naman ako. Alam nyo naman ako. Marunong akong rumispeto sa kapwa. Brad CJ. Opo, ako din po. Ako din po. Kaya lang naman po ako nakakapagsalita, mga kapatid, Brad CJ. Dahil hindi po sila tumitigil sa paninira. Yun nga po yung sinasabi ko Biro mo, nasa Hong Kong pa lang ako. Hindi na tumitigil sa paninira itong nanay ni Daniel Rason. Sisirain mo ko. Alam ko lahat ng kasiraan ng pamilya ninyo. Tapos ikakalat nyo na maiimpyerno ako na ganito. Sabi ko, parang may mali. Ngayon, kung nakakapagsalita man kami, sabi nga meron ka, alisin mo yung yung putang ina. Sabi nung biblical po kasi yun Sabi nung wala daw sa Biblia. Meron po, tinuro na po ni Brad Eli. Hindi naman pala siya nagdadadalaw. Kaya hindi niya alam yung nangyayari. Tapos tatanggol-tanggol ka, hindi ka naman pala dumadalo. Kaya yun mga kapatid, yan yung mga nandiyan sa loob. Ako, nangangako ako. Kung magpapaksa lang kayo, huwag nyo lang sabihin masasama ang mga umexit. Kasi yan lang kahit di nyo naman kami sinisiraan, sasabihin nyo naman masasama ang umi-exit. Hindi nilahat nyo kami. Hindi kami hihinto. Hindi ko hahayaan palalabasin nyo masama kami. Hindi. Bawiin nyo yung paksa nyo na yan. Masasama ang umi-exit. Hanggat di nyo binabawi niyan at pinasasama nyo lahat na umi-exit, may hinaharas kayo mga kapatid na umi-exit. Hindi kami titigil. At tandaan nyo, kayo ang may baho, kayo ang may mali, kayo ang ayaw makipag-usap, malalagas kayo. Tandaan nyo yan. Malalagas kayo. Kasi wala sa inyo katotohanan. Opo, talagang na po sila. Kaya sila ngayon parang leyong umuungal, umahanap ng masisila kasi talagang napakalaki ng ng ibinawas ng koleksyon. I beg to disagree. Hindi sila parang leyong umuungal. Alam mo ko ano? Ano po? Parang sisiw na mga
Sa bagay. Yung palang Hindi sila Leong makaungal umuungal, eh. ano yun? Matapang Ano yun. yun? Matapang. Ito hindi eh. Puro mga sagigilid. Kayo nga yung bubulong-bulong eh. Kami yung nagsumisigaw eh. Kayo yung nasa Biblia pabulong-bulong. Iwasan nyo ito, iwasan nyo si ganyan. Kayo mga bulong-bulong. Ito, katulad nito, live ako ngayon, live kami. O edi sana meron ng isang defender na pumasok. O di pahiyain nyo kami. Brad CJ, merong isang gustong magtanggol-tanggol, magbida-bida. Hanggang comment section lang naman siya. At saka member lang kasi yung mga yun. Member lang. Sabi Hindi, ko nga kanina, tol eh. yung isang mahilig mag-comment, magmatapang sa comment section lang. Inahamon nga natin, umakyat eh. Oo. Yung hindi naliligo. Oo, yung hindi naliligo, tsaka mukhang unggoy. Mukhang na unggoy. mahina ang reading comprehension. Na na ex-convict. Oo, minsan inakap ang ang malamig na rehas. Ito, naghihintay ako ngayon, di pasok ka. Yung mga kakampi, sumbong nyo na. Pasok. Tapos gamit pa ng iba't ibang mga account. Ang tanga-tanga. Hoy, bago na technology. Ang daling malamang gumamit ka ng VPN. Bigyan kita ng clue. Ha? Gamit ka naman VPN para hindi ka natitrace. Kahit gumamit pa siya ng VPN, yung Hello, tol. Wala ka ata. Huminto si Brad Badong. Ako, mga kapatid, dinig niyo pa ako? Dinig po ako. Ayun, nalaglag ata si Nalaglag si Brad Badong. Opo, okay. Ayan, pasok ko na lang ulit tol ha. Na-disconnect si Brad Badong. Ayan. Nasaan na ba natutunan nating mga fanatic kay Brad Ellie yung pagiging harmless natin? Bakit ganito nagiging magaspang na kayo sa mga exiters? Correct. Naging mababangis po sila, mga kapatid. Mababangis na mga sisiw. Yan. Ayan, pumapasok na po si Brad Badong. Mababangis na mga sisiw. Hello po, nalaglag ako. Oo nga eh. Kasi nakakonect lang ako sa hotspot ng boss ko. May tumawag sa phone niya kaya nalaglag ako. Okay. Hindi ka raw nagbabayad ng internet. Nagtitipid tayo eh. Sayang yung pang bayad ng internet. Mukhang mahal dyan ng internet, tol, no? 18 euro per month. 18. Magkano sa dollar yun? 62 yung euro. 18? Mura lang naman. Mura na. Mura Unlimited lang naman. Na yun? Unlimited din for 1 month. Ang mura na. Sa akin dito, pinakamura dito, $35. That is 30 euro. Pinakapangit pa yun, ha? So, ayun. Matindi po kasi sila, matindi yung ginagawa nila. Kagaya nga nung sinabi ni The Lost kagabi, ay 2 nights ago, dun sa podcast nila. Kayo po ang susi, Brad JR, Brad Badong, para ma-break po yung paniniwala at ini-instill ni Daniel Rason na masasama yung mga umi-exit, lalong-lalo na yung mga nasa Broccoli TV daw.
Sabi ko marami po kasi akong kino-consider kasi maraming mga kapatid na nakikiusap sa akin. Sabi ko in time po, hindi ko naman po sinasarado yung ano na hindi ko po kayo pagbigyan. Tapos biglang may sumingit si Kuya Adel. Hindi naman lahat ng nandito gusto kang umakyat. So, paano pa ako aakyat doon? Hindi naman pala lahat gusto akong umakyat. Eh, ano rin naman, hayaan na natin sila sa kanila namang platform 'yon, 'di ba? Kaya nga, Oo. meron naman tayo sariling Karapatan platform. din. At saka, Brad Oo. CJ, meron yung may-ari ng ano FCGI Exeter na YouTube account. Mm. Nakausap ko na, maganda gumawa tayo ng Zoom account para ma-simul cast yung ano, yung pagla-live natin. Oo From Zoom nga to eh. YouTube to Facebook. Opo, Iaayos natin ba, CJ? Kausap may na awa natin. po ang Diyos, ayusin na po natin yung para magiging mas maganda. Tapos pwede na tayo maglabas ng mga, halimbawa, meron tayong ipapakitang video, yung mga ganun ba? Mm. Merong screenshot at may talata tayong babasahin, mababasa nyo na rin sa screen. Ayusin po Mm. natin, mga kapatid. May awa po Opo. ang Diyos. Meron naman tayong tagabasa dyan. Nandyan si Sneaky. Counterpart ni Sis Luz. Mm. Sana, Brad CJ may na. nag-comment dito, may sabi, sana minsan guest nyo dito si Brad DK. Ba, si Brad DK pa, wala naman kami masamang tinapay niya. Magkaibigan kami niyan, mga kapatid. Hanggang ngayon naman. Ayan, At saka nag-uusap. wala naman tayong pinipili, Brad CJ. Kahit Naman. sinong gustong umakyat dito. Mm-mm. Pati Oo nga nga. si kahit nga si King Cortez na naninira sa atin, pinapakyat nga natin. Kaya lang, ayaw niya. Ako nga to, sabi ko nga, di ba, lagi kong sinasabi. At hanggang ngayon pa rin, wala kasi kami masamang pinagsamahan ni King. Kaya hanggang ngayon, tinuturing ko siyang kaibigan. Ayokong maging katulad ng mindset ng mga MCGI na humahatol. Hindi ko siya hinahatulan. Kaya wala naman akong masamang tinapay sa kanya. Hanggang ngayon, tinuturing ko siyang kaibigan. Wala naman sa kanya. Malay natin, baka naman magbago ang ihip ng hangin niya. At ako, wala naman akong masamang pinakita sa kanya. At siya rin naman, personally, bagamat itong lately, talagang pero iniintindi ko pa rin siya, mga kapatid. Kasi kailangan niyang depensahan yung kanyang organisasyon na iniwan ko na. Iniintindi ko na lang siya in that manner na kailangan niyang dumepensa eh. Ganun na lang iniintindi ko sa kanya. Actually, Kaya nga, Brad makikita CJ, nyo lang kung paano ang mindset naming Exeter kumpara dyan sa mga nasa loob. Nakita nyo kami. Hindi kami nag-iisip ng masama laban sa inyo. Binagbibigyan pa rin namin kayo, hindi namin kayo binablock. Iniisip pa rin namin na balang araw, baka, katulad nga niya, si Brad Badong, nakikiusap siya kay Brad Josel. Bagamat sa akin, parang medyo hindi na ako umaasa. Pero, nandiyan pa rin. Buhay naman si Brad Josel. Ano ba namang baka naman biglang magbago ang ihip ng hangin. Dahil ako rin naman, akala rin ng marami dati, panatik ako. Yung pala, doon, lumabas na nga ako. Ganun lang, mga kapatid eh. Kaya, yun nga, pakiusap ko lang sa inyo, respetuhin nyo na lang kami. Huwag nyo kaming palabasing masamang tao. At yung mga mag-asawa, yung mga magkamag-anak, huwag nyo paghiwalayin. Pag mayroong magkakaibigan, kahit magkaibigan na lang, umalis yung kaibigan. Huwag nyo utusang i-block. Mananahimik kami ni Brad Badong. Kaya, at saka Brad pangako CJ, ko yan. Brad CJ, mga kapatid, mga manggagawa, mga district servant, huwag naman kayong masyadong malupit sa mga kapatid. Dahil minsang panahon, hindi lang pala minsang panahon, matagal na panahon, pinakinabangan nyo yung mga yan. Matagal na panahon, pinakinabangan nyo kami. Ngayon, merong mga nagsasabi, ad hominem daw yung mga ginagawa ko. Hindi po ad hominem yun.
Hindi po ad hominem yun. Meron nga po akong premise na ginagawa, di po ba? Katunayan, kaya pinakita ko kung gaano ko kamahal ang mangangaral na kinikilala kong kasangkapan ng Diyos. Kahit mabaho yung paa, tinitiis ko. Ad hominem po ba yon? Hindi. Ipinapakita ko lang kung gaano katindi yung respeto at pagmamahal ko sa taong kinikilala kong kasangkapan ng Diyos. Yun po kasi ang problema sa iba na makapuntos lang, pupuntos at pupuntos. Sa bagay, sabi nga ng kasabihan, sa kaibigan, hindi mo kailangan magpaliwanag because they are your friends. To your enemy, you don't have to explain as well because they will not accept your explanation because they are your enemy. So, kay kaibigan yan, kay kaaway yan, you don't have to explain. Either of them. Correct. Kaya po, mga kapatid, Brad Josel, Brad Lito Quezon, alam niyo po, kilala niyo yung pamilya namin. Hindi po kami masamang tao. Sa palagay niyo po ba, Brad Lito, kung malalaman ni Ingkong Pedring, tsaka ni Apong Priming na magulang ninyo, na ganito ang ginawa at ginagawa sa akin ni Daniel Rason, palagay niyo po ba, hindi po sila magagalit dahil kilala nila ni Apong Priming at ni Ingkong Pedring ang mga magulang ko at kilala rin po nila ako at ang pamilya po namin. Pamilya po tayo, hindi masasamang tao, Brad Lito Quezon. Alam niyo po yan. Alam niyo po na merong nang scam sa aking kapatid. Pinabayaan ko lang. Gumanti ba ako? Kahit 100,000 yung in-scam sa akin. Bukod sa in-scam ako, siniraan ako. Gumanti ba ako? Hindi. Pag merong nagtatanong na kapatid kung anong nangyari, tahimik lang ako. Pero bakit ako nagsasalita ngayon against kay Daniel Rason? Biruin mo, ipapablock mo ko, mangangaral ka, sasabihin mo sa pulpito na ang sarap-sarap mong balatan ng buhay. Tapos, kung ano, kaya kami numura ng mga magulang ko dahil gago ka. So ikaw mismo, inaamin mo, sa palagay mo ba, Daniel Rason, kung buhay yung pamilya ko, mga magulang ko, maririnig nila, minumura nila yung anak nila, hindi ba sila magagalit sa'yo? Maswerte ka dahil wala na yung mga magulang ko. Kaya yun po, Yan. mga kapatid. Nabanggit nyo na po, Brad CJ, yung kapatid na hinaras sa Canada? Kanina. Na tumawag ng pulis? Pero bukod hindi ko po sinabi doon, yung lugar. Bukod po doon, wag ka na magdagdag. Wag ka na magdagdag tol, ha? Bukod po doon, Brad CJ, merong mga kapatid dyan sa Japan. Ayaw nilang nakakakita ng kapatid. Pagka nakakakita sila ng kapatid, nagkakaroon sila ng panic attack. Kaya nga. Dahil doon sa trauma. Kaya nga. Kaya nga sinabi ko na sa mga kapatid, tol, na wag sila matakot, isumbong nyo sa pulis. Alam nyo mga kapatid, there is no quiet exit sa atin. Hanggat pero ito mga kapatid, I don't wanna give you false hope. Yung sinabi ko kanina, it's my statement out of good faith na sana tantanan lang nila tayo at hihinto rin tayo. Out of good faith ko lang yon. Pero hindi ako umaasa. Kasi ayoko Pero rin po palagay niyo po ba, Brad CJ? Palagay niyo po ba, Brad CJ, titigil po sila? Yun nga, in my honest opinion, hindi. Opo. Kaya nga po, Brad CJ, kaya hindi sila titigil. Sa Australia alone, 1 week or 2 weeks ago, may nag-report sa akin, 49% ang ibinagsak ng tulungan. Australia alone, 2 weeks ago. Oo nga eh. At sa ibang lugar din, ganyan talaga. Kahit sa Canada, bagsak ang mga ano. Kaya nga, pinipilit na pati yung may pension.
Hinihinga na ng ay grabe 'tong mga tao na 'to. Tol, Pero nandiyan si ano, ano, nandiyan si paring DK, Tol, baka makapasok ka. Kung, paakyatin niyo po, Brad CJ. oo, kung okey sa'yo tol, ano ka lang, mag mag-join ka tol, puwedeng-puwede kang mag-join. Nasaan ka na ba? Hinahanap ko. Pasok ka tol, na-miss na kita, matagal na rin yung huli nating, usap. Nawala ata siya. Kanina nandiyan siya, Pasok ka lang tol, Ayan. Kasi, ah, alam niyo mga kapatid, kahit di pa ako nagsasalita nun, ah, madalas na kami mag-usap niyan ni Brad DK. Yan. O yun paring DK, pa-shoutout naman diyan sabi ni Sis Kat. Ayan, alam niyo kanina may lumagpas na lang, may nag-message kanina, sana po hindi na nila ako siraan. Nakita niyo mga kapatid, yan yung sinasabi ko po dati, nasa war kasi tayo, pangit talaga ang giyera. Walang nananalo sa giyera mga kapatid, lahat loser. Sabi ni Kaya meron nagsabi, Brad CJ, si Brad Art from France po ito, paki-document yung nangyaring harassment. opo mga kapatid, hindi lang po kasi natin basta i-reveal yon, Opo. pero kasi kailangan nasa defensive side tayo, Huwag tayong lalagay sa offensive side. Mas mahirap po kasing manalo pag ikaw ang nasa offensive. Tama. So, meron po tayong mga kapatid, may CCTV footage. Correct. Opo. Kukunin po 'yon at magfa-file po ng kaso yung kapatid. At ise-save po natin 'yan for future. Maging babalayan sa NCGI, wag nilang gagawin 'yan. Susuportahan po natin yung kapatid. At yung lokal na kinabibilangan nila na hindi pasado sa Standard. safety standard, ay nako, katakot-takot na magiging problema yan sa lugar ninyo dahil lang sa panghaharas nyo dyan sa kapatid natin. Yan. Lalo na, Brad CJ, sa dako ng Middle East, bawal ang mag-practice ng religion outside the umbrella of Catholicism. Oo, yan, galing ako dyan. Kayong mga nasa Middle East, huwag niyong aawayin ng mga kapatid na Exeter. Tandaan nyo, isusumbong namin ng mga lokal nyo. Tandaan nyo. Susumbong namin. Mga kapatid sa Middle East, magsumbong kayo sa amin. Kahit isa sa inyo hinaras, susumbong natin lahat ng lokal sa Middle East. Ito pa, Brad CJ, nabanggit ko na ba sa yung yung closet na kapatid na nag-donate din ng kidney? Meron pa bang isa? Oo. Yung yung nakwento mo na sa akin, nabanggit ko. Sabi ko nga, hindi po pwedeng sabihan ni Resty Reyes na invalid yung ginawa niyang pagdodonate ng kidney. Kasi bigatin yung taong recipient. Literal at spiritual bigatin. Ay naku. Naku, talagang literal at spiritual na bigatin yun. Sabi ko nga, baka tunggulin siya ni nun. Ng babing matanda. Babing hindi tumatanda. Ay nako. Laging baby forever. Parang Brother Eli yun. Oo. Kaso rin ako. Pero naiintindihan ko siya. Kasi yun na nagpapagamot sa kanya. Saan siya pupulutin? Pero alam mo, Brad CJ, bago niya ako binlock, tandaan mo, kapatid kong mahal, ano man ang iyong piliin, na ano man ang iyong maging desisyon, tandaan mo, mahal na mahal kita, kapatid kong mahal. Yun yung message sa akin, nung kapatid na yon.
Tandaan mo lagi na nandito lang si, mahal na mahal kita, kapatid kong mahal. Meron po akong screenshot nun. Ayan. Sana, yun nga mga kapatid yung mga kalagayan po ng mga iba doon, hindi mo na maano katulad niya nung babing hindi tumatanda. Wala yun ang nagpapagamot sa kanya doon. Paano pa siya aalis? Pag umalis siya, mamamatay siya. Wala naman siyang yun ang bumubuhay sa kanya yun yung mababaw na dahilan. Mababaw lang yun Kasi ultimately, dapat marunong kang manindigan. Yun ang masakit na katotohanan. Bakit pinipili ng mga PNP na yan? Pwera si Efren Baking tsaka si Resty Reyes. Kasi Tsaka mga si mukhang Robert pera lang Noboa. talaga yung mga yan. Oo, mga mukhang pera lang talaga yung mga yan. Kayo, wala na kayo doon, pero sila Lolo Jers, ay mga nakaramdam ako ng tunay na pag-ibig ng mga KNP. Kahit si chairman, nakaramdam ako sa kanila ng hindi lang yan makaalis. Although, pinibigyan na lang natin ng dahilan, ng reason. Pero ultimately, dapat manindigan tayo sa tama Yan. Mali kasi ang pinagtatanggol nyo ngayon Ayan, mabait po talaga na matanda, galing mag-texto. Kuha niya style ni Brad Eli sa pag-texto. Opo, totoo po yan. Yun mga kapatid, yun lang naman. Ayoko nang pahabain. It's 11 PM na po dito sa akin mga kapatid. At si Brad Badong din naman, meron silang ginagawa rin doon. Pinalita ko po sa inyo to para malaman po ninyo lahat. Kasi yung kapatid, binabaligtad po siya ngayon. Sabi, invited daw sila. So nakita na natin kung paano harap-harapan magsinungaling. Nakakahiya nga sila. Yung pulis nga, tinataboy na sila You're not welcome. You're not welcome here. Hindi kayo invited. You should go. Yun na, ganun na. Nakakahiya ang MCGI. Kaya mga kapatid, magkaroon tayo lalo ng lakas ng loob. Isumbong nyo sa pulis. Isumbong nyo sa otoridad. Bigyan nyo lang sila ng ultimatum. Lagyan nyo ng resibo. Mag-message kayo. Kahit kanino. Officer o ayoko na pong dumalo. Ganon. Magkaroon kayo ng receipt. After Brad CJ, sa Europe, meron din ganyan. Nagtuturuan ngayon si Randy Mangiliman at saka yung isang DS pa. Dahil pati yung private conversation nung kapatid na nag-exit at saka yung kapatid na nandoon pa, na yung picture na sinend nung kapatid na nag-exit, hindi pa siya kapatid, nag-gym siya. Ngayon, sinabi nitong Randy Mangiliman, ayan, napabuti ba kayo niyan? Pati yung private conversation, nag-intervene. Sabi ko, bawal na po yan. Ngayon, Brad CJ, alam niyo po ba, merong mga lokal sa Pilipinas at saka sa ibang bansa, chine-check ngayon ng mga worker kung sino-sino yung naka-follow sa atin at naka-friend sa atin. Marami na nga nagsabi rin sa akin yan, tol na pagka ginagawa sa inyo yan, it's against your human rights. Dahil ang cellphone, actually, kami katulad dito sa kumpanya kasi namin, mayroong ongoing na demanda kami. Kasi may mga ibang mga ex na mga employees namin dinidemanda yung boss namin. Hindi naman totoo. Ngayon, para mo makuha yung mga evidences, yung cellphone, kailangan pa yun ng court para ma-obtain mo yung cellphone.
Hindi pwedeng, akin na yan. Hindi pwede yun. Kaya, yung mga cellphone nyo, huwag nyong bibigay. Karapatan nyo yan. Pag pinilit kayo, huwag na kayong dumalo. Gaguhan na lang yan. Pagka binigay nyo pa rin, alam nyo na kung anong klaseng tao kayo. Sarili nyo mismo, hindi nyo na marespeto. Sarili nyo, wala na kayong sarili nyo bait. Nakakahiya na lang kayo, mahiya na lang kayo sa sarili ninyo. Pagka ganyan pa kayo. Yan. Straight talk lang. Straight talk lang. Yan. Yung mga may sinasaalang-alang, naiintindihan po namin yan. Naiintindihan natin yan. Pero hanggang kailan kayo? Gumawa kayo ng move. Gumawa kayo ng mga paraan, mga kapatid. Kung panatik yung asawa nyo, unti-untiin nyo. Bigyan mo ng yung mga common sense lang. Kilala nyo naman yung asawa nyo eh. Hanggang ma-realize niya. Huwag kayong mag-aaway. Huwag mong awayin. Masama yun. Ganon mga kapatid. Kaya yan magsilbi po sa atin ito. Nababala para dun sa mga nasa loob at kami na mga naka-exit, mga kapatid. Nakapanig po sa atin una ang Diyos. Meron po tayong Diyos na kasama. Hindi po tayo pinababayaan. Mas lalo po tayo nakaramdam ng pagmamahal niya. Mas lalo tayo naging maunawain. Mas lalo tayo naging maawain. At mas lalo tayo naging mapagpasalamat sa Diyos. Hindi man tayo umaakit sa stage na paimbabaw, pero araw-araw, palagi, makita mo pa lang ang boss mo, nakikita mo na yung pag-ibig ng Diyos, makita mo yung kasama mo sa trabaho, mabait sa iyo, nakakita ka na ng pag-ibig ng Diyos. Mas lalo tayong bumuti sa madaling sabi, mga kapatid. Dahil masakit yung pinagdaanan nating pag-alis, pero pinili natin yun para manatili tayong totoo, para manatili tayo sa pananampalataya natin sa Diyos. May nakita tayong mali, umalis tayo dun sa mali. Yun yung utos sa Biblia. Walang makisanib sa mabuti. Maling translation yung makisanib. Layuan ninyo ang masama, manatili. Yun ang tamang translation. Manatili sa mabuti. Kaya tayo umalis. Nananatili po tayo sa kabutihan, mga kapatid. Kaya, bukod dyan, ang gobyerno mismo, ang batas mismo, pinoproteksyonal po tayo. Kaya labanan nyo mga kapatid, walang smooth nga na exit. Wala. Sisiraan at sisiraan po kayo. Meron siguro mga mangilan-ngilan na smooth. Pero kung hindi po kayo nandun sa ganong kalagayan, harapin po ninyo. Dahil pag hindi nyo hinarap, lalamunin lang kayong buo niya mga demonyo na yan, mga kapatid. Nandito naman kami, nandito ang lahat ng mga exiter, nakasuporta po sa inyo. Pag kailangan nyo ng legal na advice, nandyan po ang mga kapatid nating mga exiter ding mga abogado. Makakapagbigay po sila ng payo at kung serbisyong kailangan din, makakapagbigay din po sila. Alam namin yan mga kapatid. Sige mga kapatid, hanggang dyan po, manatili po sa atin ang pag-ibig, kapayapaan po ng Panginoon. Patuloy po tayo mga kapatid na humahawak po sa ating pong mga pananampalataya. Tol, meron ka pa? Yun lang po mga kapatid, at wag po kayong panghihinaan ng loob. Tandaan po natin palagi ang sinabi ng Panginoong Jesucristo, ang alipin ay hindi lalong dakila kaysa kanyang Panginoon. Expect na po natin. Masakit lang po sa una. Yes, sir. Sige. Sige po, mga kapatid. Ingatan po tayong lahat ng Panginoon. Salamat po sa Diyos.